Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang Before You Invest series. Lesson number 2. 4 things you need before you start investing. Lalo na po, no, kung stock market ang target natin. 4 na bagay na dapat meron ka. Bakit? Ang investing po ay isang malaking commitment para po tayong mag-aasawa, no? Commitment po ito. So gagawin po natin ito hindi lang po taon, kung hindi dekada, decades, many years. Malamang buong buhay na po natin ito. So ang gusto po natin, dire-diretso ang momentum po natin at hindi masira ang diskarte natin in the middle, sa gitna, no? So kailangan pag nag-umpisa po tayo, stable po tayo at ready po tayo para hindi po masisira ang diskarte po natin. Maliwanag po ba? I-expound ko po later. Diretso na po tayo sa 4, no? Number 1, kailangan po mamuhay tayo below our means. Ibig pong sabihin, mabuhay po tayo na mas maliit kesa po sa kinikita o sinusweldo natin. Marami pong reason ito. Maraming benefits po ito. Offensive and defensive. Ang example po, halimbawa, sumasahod po tayo ng 20,000, 20,000. Dapat matuto po tayo, mabuhay po tayo na 18,000 lang na budget para may sobra po tayo, may cash flow po tayo na 2,000 pesos. Halimbawa lang po ito. Bakit kailangan ganon, Kuya John? No? Kasi ito po ang unang step po, no? Para po makapag-invest po tayo at maabot natin ang ating mga pangarap. Kasi wala pong magic na mangyayari na bibiglang lalapag sa kamay po natin, no? Na pera na pang i-invest natin sa future. Tayo ang gagawa ng opportunity po natin. Tayo ang gagawa ng paraan para magkaroon po tayo ng pera na capital, at magagawa po natin ito kung nakakapag-save po tayo kada sumasahod tayo buwan-buwan. Tayo mismo ang gagawa ng sarili nating cash flow para may pang-umpisa po tayo. Natural at consistent, organic. Katulad po nito, 20,000 sahod, pinagkakasya natin 18,000 lang, di may excess ka na 2,000 kada buwan, no? May cash flow ka na 2,000 kada buwan, ayun, may pang-umpisa ka. Ang ibig pong sabihin, dito po nabubuksan, no, ang pintuan para makapag-invest po tayo. Pag wala pong ganito, saan po tayo mag-uumpisa, no? At gagawin po natin itong habit po natin, gagawin po nating habit ito para long term po ay maging maganda at maabot po natin, no, ang ating mga pangarap. Purpose or reason number 2, defensive po ito. Napoprotektahan po nito ang ating journey. Bakit? Hindi po tayo nakakasigurado sa buhay. Maaring mawalan tayo ng trabaho, maaring bawasan ng sahod natin. Halimbawa, di ba, lumipat tayo ng kumpanya, mas maliit yung sahod. Hindi natin masasabi. Okay, naghihirap yung kumpanya, binabaan yung sahod po natin. Hindi natin masasabi. Pero kapag nasanay po tayo na mas maliit ang ginagastos natin kaysa sa ating sahod, meron po tayong allowance para ma-absorb natin yung mga shocking, yung mga nakakagulat na event po na yan, at hindi po talaga tayo talagang babagsak sa lupa na talagang talagang dapang-dapa tayo, no? May kakayanin po natin, no? Ayan, so halimbawa, dati 20,000 sahod mo, biglang bumaba ng 18,000, wala problema kasi sanay ka na sa 18,000. Ayun, na-absorb mo yung shock kasi may 2,000 kang cushion, no? Ayun, kung nawala ka naman ng trabaho, hindi siya ganun kabigat kasi mas konti lang ang kailangan mo para mabuhay ka. So yun po, mas steady, mas na-stabilize po natin ang buhay po natin, no? Kung nasasanay po tayo na mas maliit ang ginagastos natin kaysa sa kinikita. Alright, ayan. Pero Kuya John, ganito po kasi problema. Sakto lang talaga yung sahod ko. Wala talaga sobra eh. Naintindihan po natin yan. Naiintindihan po natin yan. Marami po talagang tao ganito ang sitwasyon. Ang masasabi po natin dyan, di naman kailangan magic, no? Naging 10% ka kagad, 20% ka kagad. Hindi naman. Mag-umpisa ka somewhere. Mag-umpisa ka sa 50 pesos. Kung kaya talaga. Okay, 1%. Taon naman po pinag-uusapan natin nito. Years natin bubuuin ng ating pangarap. So dahan-dahan po mag-umpisa tayo sa 1%, tapos dagdagan natin. Malay natin, no, in a few years, baka maabot din po natin yung 10% na
cash flow para may pang-invest po tayo sa future. Okay? Number 2 po na kailangan natin, no? Build an emergency fund. Maririnig po natin ito sa mga marami po dyan, no, na tao talaga ito ang tinuturo po talaga. Maririnig nyo po lagi, no? Kasi po, protection nyo po ito, no? Ang sabi po na iba, 3 to 6 months, no? Makover mo 3 to 6 months monthly, ng monthly expenses mo. Iba sinasabi hanggang 12 months. Kayo na po ang bahala kung ano ang tamang value para po sa inyo. Basta ang importante para po sa akin, meron kayong emergency fund. Kasi po, ang emergency po, siguradong nangyayari po yan. It's not a matter of if, but when. Meron na po ba kayong nakitang pamilya na hindi namatayan o pamilya na walang nagkasakit? Wala po. Lahat po ng pamilya nagkakaroon ng ganyan. May namamatay sa pamilya, may nagkakasakit, may naaaksidente. Totoo. Yan, reality of life po yan. Kaya kailangan po, handa po tayo dyan. May pondo na nakalaan para ma-absorb po natin yung shock po na yan. No? Kasi nga po, emotionally draining na nga yan. Tapos wala ka pang pera, di doble-doble ang pasan mo. Mas maganda, no? Emotionally draining, pero yung finances meron ka. At least kalahati lang ang problema mo. Hindi 100%. Ang problema mo, may konting tulong, may konting financial. Yun ang ibig sabihin. Preparado po tayo kung nagkaroon ng emergency. At napaka-importante po ito pag nag-i-invest na po tayo. Bakit? Kasi po pag tayo po'y walang emergency fund tapos nag-i-invest po tayo, ay yari po tayo dyan. Pag nagkaroon ng emergency, sira ang diskarte mo, ibebenta mo ang investment mo. So, imbes na palago yung pera mo, paulit-ulit ka, start over and over and over. Balik ka na naman sa umpisa kasi binenta mo lahat, no? Pinangginamit mo sa emergency. Kasi wala ka emergency fund eh. Hindi ka makadiskarte. Lagi kang umuurong, paulit-ulit ka ng ulit sa grade 1. Hindi ka na aabot ng grade 6, hindi ka na aabot ng high school o college. Wala, hanggang dyan ka na lang pag wala kang emergency fund. So, ang emergency fund po, hindi lang po buhay mo na po proteksyonan, pati po yung long-term investment mo, hindi nagagalaw at mapapalago mo po siya. Kaya po importante, may emergency fund. Okay? Number 3 po, kailangan bayaran po natin ng mga pangit na utang. Pay off bad debt. No? Stop the bleeding first. Halimbawa, may credit card na utang tayo na pagkataas-taas ng interest, kailangan pong bayaran po yan. Ano ba yung bad debt? No? Hindi naman po lahat ng utang ay masama. Ang utang po, nagiging masama po yan pag hindi na po makatotohanan ang interest. Halimbawa, 10% pataas ang interest sa utang, hindi na po ito makatarungan, guys. Hindi po ito makatarungan. Kaya kailangan po, kung nagkataon, no, naipit kayo sa ganyan dahil kulang tayo ng information dati o talagang nagipit tayo, ganun talaga, no? Unahin po nating isolve po yan kasi kung hindi po, malulunod po tayo dyan. Ang bilis po lumaki po niya pag 10% pataas. Lalo na po yung mga naipit sa credit card o kaya umutang sa Mumbai na 20%. Ay grabe po, ang hirap-hirap po makarecover po dyan. Kaya kailangan po, unahin po natin yan bago mag-invest. Bakit, Kuya John? Bakit hindi na lang ako mag-invest bago ko bayaran yung utang? Hindi po pwede. Bakit? Kasi po, hindi po ninyo magagaranti nakikita kayo ng 10% pataas sa investment. So, ibig pong sabihin, kung may utang ka na 30% ang interest, halimbawa credit card, tapos kumikita ka sa investment mo ng 10%, sino ang mas mabilis dyan? Mas mabilis lumaki yung utang mo kaysa sa kita mo. Wala rin. Malulunod ka rin kahit anong gawin mong pag-i-invest. Kung masyadong malaki ang interest sa utang mo, malulunod ka. Kaya unahin mo muna yung pangit na utang, yung bad debt. Ito po ang analogy po dyan. Kahit na mabilis kang tumakbo, kahit na ikaw ay si Usain Bolt, 100-meter dash champion ka, kapag ang humabol sa'yo, polar bear, wala, patay ka pa rin kasi mas mabilis tumakbo yung polar bear kesa sa'yo. Mabilis ka nga kumita sa investment mo, 10%, mas mabilis naman ang interest ng bad debt mo. Kaya wala rin po, talong-talo pa rin po tayo. Okay? Number 4, last but not the least, get basic insurance. Kailangan may insurance po tayo
lahat. Kasi what if the worst happen? The income stops, the bills do not. Ayan, no? Kasi hindi natin talaga may iwasan. Katulad ng sabi ko kanina sa emergency fund, no? Yung curveball, pwede mangyari. Kasi ganito po yan eh. Nagpaplano po tayo ng maganda, no? May pangarap tayo, may plano tayo maganda. Kaya lang po, what if hindi na po talaga tayo makakarating doon? Kasi nga, may nangyaring hindi maganda, no? Someone died early or may na-disable, magko-collapse po ang pangarap po natin. Kaya kailangan po, meron pong protection just in case mangyari po yan. Kaya kailangan po, meron po tayong insurance, no? Okay? Kasi hindi naman po tayo si Bill Gates, no? Hindi tayo si Elon Musk, hindi tayo si Jeff Bezos. Kasi itong mga tao na to, bilyonaryo na po ito eh. Pag namatay po itong mga bilyonaryo po na to, no? Kahit wala pong insurance ito, walang problema. Kasi bilyon-bilyon na maiiwan nila sa pamilya po nila eh, no? Walang problema. Pero tayo na wala pa doon. Nagbi-build pa tayo ng wealth natin. Iba ang sitwasyon po natin. Isang masamang pangyayari lang, death or disability, sira na po ang plano para sa buong pamilya. Kaya kailangan po may protection po tayo, no? Habang nandun tayo sa journey ng pagyaman. Insurance hindi po para sa mayayaman, para po sa atin na gustong yumaman, kailangan natin ng protection. At guys, no, bilin lang po, hindi po natin kailangan ng mamahaling insurance kasi burden po yan pag ang kinuha nating insurance ay masyado pong mahal, katulad ng mga VUL, variable na life insurance, ang mamahal po niya, no? Okay, hindi po kailangan yan ng kunin po natin, no? Yung pinaka-basic lang po, term insurance. Term insurance, pwede na po, may protection na po tayo niya kasi mura lang po ang term insurance. Sometimes, no? Nung last na nag-check ako, no, depende po kasi sa edad niyo tsaka sa health status po ninyo. Pero kadalasan yung 1 million na coverage, no, ay mga 4,000 to 6,000 a year lang. So around few hundred pesos per month, may insurance na po tayo. Affordable na po iyon, no. Tapos, no, yung cash flow po natin, mas i-focus po natin sa investment. No? Maglaan lang tayo maliit na pera para po makakuha tayo ng basic na term insurance. At bonus hack lang po, bonus hack. Kung maghahanap po tayo ng trabaho, no, doon na po tayo pumasok sa isang employer na bibigyan tayo ng insurance. May mga ganyan po. Doon po sa napasukan kong company, may insurance po kami. Insured po kami doon. So, ganun din po. Para po dagdag na insurance. So, o kaya, kung maliit talaga yung kita natin, hindi pa natin na-afford ang insurance, dito muna tayo sa company, yung pinoprovide ng company. Tapos later on, pag may konting budget na, dagdagan natin ng sarili nating insurance para may protection po tayo. Yan po na. Okay, conclusion lang po. Start always with a strong foundation bago po tayo magumpisa sa ating investment journey. 4 lang po na example ang binigay ko sa inyo. Marami pa po, hindi ko na po kinover. I-research na lang po, no? Ayan. Basta ito po pang stability lang po and peace of mind, no? Para ma-reduce ang shock. Para po later on, dire-diretso yung journey po natin. Dire-diretso po tayo makaarangkada. Dire-diretso po tayo lumipad, no? Magtudamon po tayo, no? Ito po ay preparation, no? Bago po tayo mag-start ng investing. Build the foundation first, then go! Chase your dream. At hanggang doon lang ang daldalan po natin. Tuloy-tuloy po natin ang pag-aaral. God bless. Bye-bye.